Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tingnan natin guys, ano ba yung mga possible na ganap sa love life mo ngayon. And kanina ba itong love reading? Kanina ba itong love reading? Kanina ba itong love reading? Oh. Meron tayong The Chariot. Ay, baligtad yung mga card ko. The Chariot. Mabilis to, no? So, yun nga guys. Parang ang bilis nitong taong to. Ang bilis niyang dumating sa buhay mo. Tapos parang hindi mo na-enjoy yung existence niya. Parang ang bilis din ng pagkawala. Pag-alis niya. So, parang ang bilis ng mga pangyayari sa inyo guys. Pwedeng nare-realize mo yan, no? Parang itong taong to. Parang si Flash. Tignan natin. Kasi parang bilis ng mga pangyayari sa inyo guys eh. Parang, wait lang, masyado mo ako nako-corner. Parang kang kay-corner na tong taong to. Or pwedeng tadhana na mismo yung gumawa nun. Okay, so titignan pa natin. Okay, so check natin. Okay, The Hangman. So, yan guys. Ang nakikita ko sa rito, 'di ba? Kasi parang masyadong komplikado yung lahat sa inyo eh. Parang hindi siya pinlano. Parang dinaan siya sa mabilisan, madalian. So, yun yung nakikita ko dyan. Kaya parang medyo nakaka-pressure talaga sa kabilang banda. Pero parang ang bilis kasi ng pangyayari. Ano ba to? Parang ang bilis ng pagsasama nyo. Ang bilis na nagkaroon kayo ng pamilya. Ang bilis na parang nagkaroon kayo ng anak. So, yun yung pinapakita kasi sa akin dito, guys. Na parang ang bilis ng lahat ng bagay sa inyo. And, again, hindi nyo guys masyadong napaghandaan. Or pwedeng, wala naman talaga to sa plano nyo. So, parang, ang dating kasi sa akin dito, nahihirapan ka ngayon mag-adjust. Kasi ang bilis eh. So, pwedeng napaniwala ka kaagad sa kanya, kaya napasama ka ng ganun-ganun lang. Nagkaroon agad ng relasyon sa inyo, hanggang sa parang biglang nagsama, na parang hindi siya pinlano. Wala naman to sa plano mo eh. So, yung nakikita ko dito guys, ngayon, medyo gusto mong maging malaya muna saglit or bumalik dun sa nakaraan siguro na parang wait lang, time out muna. Gusto ko munang bumalik sa nakaraan para enjoy ko muna. Ngayon kasi parang nandito ka na, so paano mo pa siya gagawin? Pwede pa naman siya guys. Nasa pag-uusap niyo pa rin yan ng person mo. Ang tanong, is okay lang ba na maging malaya ka pansamantala? Kasi parang sa inyong dalawa, mas marami kang sacrifice ngayon. Okay? So, dito ko nga ito ilagay. Hindi ko ito maano eh. Hindi ko alam kung paano ko ayos ang gagawin ko rito. Ayan. So, check natin. Additional message. O, diba? Nakikita ko naman guys, yung sacrifice na ginagawa ng person mo dun sa relationship, no? Kumbaga, trabaho.
bahay, trabaho, bahay. Ikaw kasi pwedeng nasa bahay, pwedeng wala kang trabaho ngayon, or pwede naman guys na medyo limitado na lahat ng galaw mo. So parang hindi mo ma-enjoy yung buhay mo, parang feeling mo may mga bagay kang hindi magawa sa buhay mo. Okay? Basta parang hindi ka pa rin malaya kahit binibigyan ka naman ng laya. Hindi mo pa rin guys ma-feel yung buhay mo. Hindi mo siya guys ma-enjoy. So yun yung mas pinapakita sa akin dito. Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo ngayon. Okay? Check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Knight of Swords. Naku. Parang masyado kang na-under ng person mo. Parang merong hindi tama, no? Hindi balance yung treatment. So, paano ko ba to uumpisahan? Kasi yung nakikita ko rito, guys, wala kang boses, hindi mo kayang bumoses dito sa relasyon nyo ngayon. So, nangyari guys, pwedeng sumusunod ka lang sa sinasabi niya, sumusunod ka sa mga plano niya, ito ba yung magandang plano? So, ganun yung nakikita ko eh. So, kakasunod mo sa kanya, ano nangyayari? Walang progress dun sa buhay. Kasi sabi nila, kung ikaw lalaki, kailangan sumunod ka dun sa wife mo. Okay? Kasi totoo lang guys, pag marunong yung babae guys, talagang mas magiging maganda ang pamumuhay. Pero kung ikaw babae, dapat alam mo kung paano kontrolin or i-manage yung mga bagay-bagay. Huwag masyadong idepende lahat sa person mo. Okay? Huwag mong gawing mahina yung sarili mo. Kailangan matuto ka ring maging malakas kung paano mo i-manage ng maayos yung pamumuhay nyo, no, ng partner mo. So, by the way, check pa natin. Okay. Meron tayong the world. So, hindi ka makalabas, hindi ka makagala, kasi parang ang bilis ng mga pangyayari. Yun yung nasasagap ko dyan eh. So, bigyan mo ng chance yung sarili mo na mag-explore. Huwag ka masyadong magpa-control sa person mo. Siguro dapat pag-usapan nyo rin yan, guys. Kasi parang masyadong mahigpit yung person mo eh. Hindi ka makagalaw, hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo. And isa pa, guys, na pinapakita kasi sa akin dito, dala siguro guys to ng sobrang pagmamahal sa inyo ng person mo kung bakit siya guys nagiging mahigpit sa inyo. Pero may mga time din naman na parang binibigyan kanya ng laya or parang sige na gawin mo yung gusto mo. Pero parang parang alam mo yon parang ang dito sarcastic ba tawag doon? Yes, may pagka-sarcastic siguro yung mga sinasabi ng partner mo. Na sige gawin mo na yan. Tapos yung dating pa sa inyo yung tono niya. Pag ginawa mo yan, patay ka sa akin. Parang gano'n. Okay, so ang hirap ng ganito. Pag masyadong controlling yung partner nyo, no? Eto nga, guys. Kasi ang bilis ng mga pangyayari. Kaya iba sa inyo, guys, parang gusto nyo kumawala. Parang gusto mong magkaroon ng bagong buhay. Parang bigyan nyo muna parang bigyan ka muna ng space. Or parang palayain nyo muna ako. Parang ganon. Sige, check pa natin. Meron tayong strength. Okay. So, good provider naman si partner mo, no, si person mo. And since the strength naman to guys, nakikita ko naman na strong yung relationship nyo. Matatag yung relasyon na meron kayo. Hindi lang siya guys balance, no. Totoo nga siguro talaga sabi nila na sa relasyon guys, hindi talaga siya guys balance. May ups and down talaga kayo may experience. Minsan may mga pagtatalo, pero mas pinipili pa rin na magsama. Ganon kasi nakikita ko sitwasyon sa inyo. Na yes, may pagtatalo, pero mas pinipili nyo pa rin na ayusin or buuin itong relasyon na to. Mas pinipili nyo pa rin yung isa't isa. Ganon. Tingnan natin.
Additional message. Meron tayong The Magician. Okay. So guys, ito namang The Magician. Sa pinapakita sa akin dito. Ano siya? Parang medyo may pagka-manipulative kasi yung person mo. So, pagka kinakausap ka niya, madadala ka talaga eh. Kasi kung paano kanya kausapin guys, ano siya, maayos naman. So, ikaw, parang magaling siya mag-convince. Okay? Wala naman siyang hinahabol sa inyo. Pero magaling siya mag-deliver kasi ng message. No? Or pwedeng ang dating sa inyo matalino tong taong to. So, ano yung eksena? Ano yung ending? Paniniwalaan mo na tama yung person mo. Na mali ka. Kaya nga may pagka-manipulative si The Magician. Okay? So, alam nyo guys, since ganito yung setup nyo, mataas yung chance talaga na mahulog yung loob mo sa iba. Yan no, may paparating. Or meron ka makakausap dito na someone. Okay? Na parang mahuhulog yung loob mo dito sa taong to. Sa pinapakita sa akin dito. So, again, passionate, or marami ka pang i-entertain. Oh my God. Pwede mahulog yung loob mo sa iba eh. So, kung hindi mag-work itong relationship yun ng person mo, may tamang tao dito. Hindi, syempre, hindi naman ganun balance, di ba? Pero kahit paano guys, hindi siya guys worse. Kahit paano guys, nagbe-blend yung energy nyo. Kahit paano kaya nyo namang unawain. And, yes, may pag-unawa naman sa inyo, sa isa't isa. So, eto, alin lang yan sa dalawa guys. Papanindigan mo to, or pipiliin mong palayain yung sarili mo. Kasi in the near future, guys, na nakikita ko, the world yung energy, di ba? May times na, or darating ka sa point na hindi mo nakakayanin yung kung paano ka itrato ni person mo. Kasi Knight of Swords eh. Parang lahat siya na lang yung nagbe-benefits. So, pwedeng darating yung araw na palalayain mo yung sarili mo dito na parang mapapasabi kang tama na. Parang ganon. Tama na to. Ayoko na. Enough na. So, ganyan. Since the strength yung energy, tapos nandito yung energy ng The Magician. Ano siya Miko kasi nag-i-stay ka eh. Kasi namamanipulate ka ni person. Kaya ka nag-i-stay. Okay, so check pa natin. Additional message. Ayusin ko lang to guys. Okay. Tignan pa natin guys. Okay. The Star. Okay. So, alam nyo guys, ito kasing person mo, mataas yung ambisyon niya. Sa taas ng ambisyon niya guys, hindi na siya nakakaramdam ng kung masaya ka pa ba sa nangyayari. Basta gusto niya lang maabot yung mga bagay na gusto niya sa kung ano ang paraan, no? Kung ang paraan pwede kang iwan ka niya eh. Ganun yung nasa-sense ko dyan sa taas ng pangarap niya. Pero, siguro mukhang hindi naman kayo aabot sa ganun. Parang ganun lang yung scenario na parang sa taas ng ambisyon mo, baka pwede ka niyang iwan. Pero, nandito naman kasi yung energy na baka nga ikaw pa yung mang-iwan. Kasi mapapagod ka na masyado kang kinokontrol. Pero since nakikita mo naman na good provider, I think magstay ka pa rin sa taon to. As long as good provider naman siya. Okay? May mga bagay lang na nahihirapan ka kasi parang baka may pagkakuripot itong taong to. Good, nagpo-provide naman siya sa ibang bagay, pero may pagkakuripot talaga. Parang kaya kang tipirin. Parang tipirin mo, i-manage mo to. So, kung sa tingin niya sarili niya, marunong siya mag-manage. Sa totoo lang guys, nagiging kuripot siya. Okay. Check pa natin, meron tayong meron tayong 9 of Pentacles. Okay, so may nakikita ko dito guys, energy ng stability. So, I think yung iba sa inyo frustrated ka kasi gusto mong magtrabaho. Gusto mong magkaroon ng sariling pagkakitaan. Or, may pangarap ka rin. Or, pwede meron kang something na gustong gawin or simulan sa sarili mo. Forte mo to eh. Siguro business.
hindi mo talaga siguro kaya na magtrabaho, baka ang forte mo talaga is mag-business. Pero yun nga lang guys, baka wala kang support kasi na nakukuha sa person mo. Hindi ka niya sinusuportahan sa gusto mong mangyari. Okay, isa yun sa mga nagiging problema yung dalawa kasi wala kang moral support na nakukuha sa kanya. So, ang nangyari guys, hinahayaan mo na lang siya yung kumumpas, no? Siya yung mag-decide. Parang hinahayaan mo na lang siya na parang, sige, ikaw na yung bahala mag-decide para sa atin. Ganon. So, check pa natin. Additional message. Meron tayong Page of Wands. So, ayan guys. Page of Wands. May nakikita ko dito guys, parang may makikilala kayong someone na mas bata sa inyo. Okay, mas bata sa inyo tong taong to. Check pa natin. And isa pa sa nakikita ko rito guys, may energy ng parang siya nahihirapan yung loob niya kasi nakatalikod siya sa inyo dito. So, pwedeng iniiwas niya yung sarili niya sa inyo kasi pwedeng committed ka na kasi sa iba. Okay, ito, may karelasyon ka. So, mataas yung chance talaga na sa side mo yung pwede magkaroon ka ng third party. Okay, baka binibigyan mo na lang din talaga ng dahilan or parang hinahanapan mo na lang din talaga ng problema siguro yung person mo. Pero sa totoo lang, ikaw na talaga yung naghahanap ng attention ng iba. Hindi ka na satisfy doon sa nakukuha mong attention sa partner mo. Nakukulangan ka na. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong, despite everything, still believe in us. So, yung iba sa inyo guys, kaya siguro din nag-i-stay dito sa relationship nyo ni person. Dito sa kapartner mo, no? Kasi, iniisip nyo guys yung mga taong pwedeng maapektuhan especially yung mga magulang nyo, mga kamag-anak nyo, pamilya niya, lalo na kung kasal na kayo na itong partner mo. Okay? Ang bilis kasi, pwedeng ang aga nyo nag-asawa, kaya siguro may energy na parang ang bilis. Maaga kayo nag-asawa, maaga rin kinasal. So, pwedeng ganon. Okay, tignan pa natin. Meron tayong, with you, I feel protected and cherished. So, yung nakikita ko rin dito, guys, may energy kasi rito ng matagal kang naniwala sa kanya. And dumating ka dun sa, sa point na napagod ka na magtiwala, ganon. Napagod ka na parang masyadong dumepende sa kanya. Kaya yung energy mo, possible na mag-explore talaga yan. Okay, possible na maghanap ka talaga ng kalinga ng iba. Kasi itong relasyon na to, parang meron lang kayong commitment, pero yung lambing, hindi mo na nararamdaman. Nakukulangan ka na. Oo. Tignan pa natin, meron tayong, diba, may energy ng letting go is sometimes the kindest choice. So, nandun ka na sa point na parang palayain na lang natin yung sarili natin. Palayain mo na ako, palayain na kita. Kasi parang gusto mo na rin lumaya talaga Pero may mga bagay ka lang din talagang kinukonsider, especially yung pamilya nyo. Okay, kung wala pa naman kayong anak, pwede nag-live-in, pwedeng kinasal lang. Okay, iba naman sa inyo guys, pwedeng maaga nag-anak. So, yun, yung mga iniisip nyo. Pero, siguro nasa point na lang din kayo na baka napapagod kayo. Napapagod kayong mag-isip na pag lumaya ako, kawawa yung mga bata. Parang ganun. So, ano yung magandang gawin mo dito? Pwede ka magstay dito sa partner mo at the same time meron kang iba. Okay? Pwede naman guys, vice versa. Pero mas nakikita ko talaga sa energy nyo Pwede yung iba sa inyo, wala pa naman kayo nakakausap. Pwede nandun pa lang kayo sa point na sinasabi nyo ngayon na malabo yan. Parang hindi yan totoo. Parang ganon. Pero guys, ito pwede siya mangyari, lalo na kung napo-frustrate ka sa relationship mo. Okay, marami na ako senaryo na narinig na ganyan, lalo sa mga naging client ko. Na talagang nagstay lang sila sa bahay, nag-alaga lang sila ng asawa nila, hanggang sa parang nagkaroon sila ng ibang libangan, tapos may nahanap sila doon sa libangan na yun. Meron sila nahanap na ibang karelasyon. Na parang feeling nila nagkaroon sila ng kalayaan doon.
So, meron tayong let's nurture our love every step of the way. So, yan. Wala kasi kayo guys, nakukuha ang moral support sa person mo. Pero to kasi person na nakikita ko dito, pwedeng may makuha kang moral support dito. Okay? Pwedeng may makuha kang, tamang pagmamahal na hinahanap mo dati sa partner mo na nakikita mo dito. So, yun po. Titignan natin yung energy. So, guys, again, trigger warning. Kung hindi kayo makarelate sa reading, huwag natin ipilit. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nag-cheat, so baka hindi para sa itong reading. Kasi yun yung nakikita ko sa reading ko. Okay, baka hindi ko nasagap yung energy mo. By the way, check ulit natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong King of Swords. Family eh. Diba? Masyado niya, alam niyo sinasabi ng partner mo ngayon, masyado niya lang daw talagang pinoprotektahan yung pamilya niyo. Ayan o. Masyado lang daw niya talagang pinoprotektahan yung pamilya niyo. And nandun siya sa point na iniisip niya lang din yung kapakanan ng pamilya niyo. And kung masyado siya guys, emperor doon sa relationship, parang tingin niya kasi yun yung tama. Okay? Na maging emperor siya. Yun talaga yung trabaho niya. Parang protektahan kayo, mag-provide, or alagaan kayo. Okay? Kasi, tignan mo, pamilya niyo talaga yung iniisip niya rito. Okay? So, ikaw, i-isolate mo yung sarili mo kasi baka nasa inyo yung maling interpretasyon. Okay? So, nakikita ko naman guys, mukhang mahal kayo ng partner nyo. Tignan natin ano yung tingin niya sa inyo ngayon. Meron tayong the devil. Ayun, parang puro ka duda. Puro ka hinala. Lagi mo inisip na may conflict. So, pwedeng parehas kayo. So, parang siya din iniisip niya rito na baka meron ka na ring iba. Puro din selos. Yung nararamdaman niya. Puro pagdududa. Nagiging komplikado itong relasyon na to, guys. Okay, same kayo eh. So, anong nangyari, guys? Since dito yung the devil, nagiging toxic tong relasyon nyo. Okay, kasi parehas kayong kinokontrol yung isa't isa eh. Kaya nagiging toxic po siya. Okay, so again, meron tayong the High Priestess. Malakas yung pakiramdam dito ni person mo, parang nararamdaman ka niya. Or lagi kanya pinapakiramdaman. So, silosa siguro to. Kasi ang komplikado, oh. Okay, kung paano kanya nakikita, pwede ikaw din yung nagsimula ng katoksikan. Then, parang inabsorb lang ng person mo. Pwedeng nahawa siya or pwedeng ginaya ka na lang din niya kasi inisip niya, baka kaya siya ganito kasi baka ginagawa niya. O inisip niya baka takot ka sarili mong multo kaya siya ganito. Oo. Kaya parang ginagawa niya sa inyo guys. Okay, so titingnan pa natin ano naman yung pwedeng gawin niya in the near future. Ano yung mga effort na gagawin na to? Ano yung effort na gagawin niya in the near future? Okay. The World. Nasa abroad ba to? Parang nasa abroad to eh. And yung nakikita ko dito guys, parang madalas na rin yung pagtatalo kung nasa malayo to, no? Parang ang hirap mag-adjust ito sa relasyon na to. Okay, ang hirap mag-adjust kasi pwedeng dahil nga LDR kayo. Yun yung nakikita ko rito guys. Okay? So, ang hirap ayusin nitong relationship na to kasi may mga issue kayo na hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Okay, so ano yung magiging action niya guys? Puro duda. Parang may travel. Mukhang kung nasa abroad to, pauwi na to. Check pa natin. Ano naman yung additional message?
Meron tayong my love for you is endless. Diba? Mahal na mahal ka ng partner mo. Sana, ayun. May iba dito guys na hindi nila na-appreciate yun. Kailangan nyo lang guys, lawakan nyo pang unawa nyo. Kasi nakita ko medyo, napoprostrate lang talaga kayo. Or nafe-feel nyo na parang, di naman niya ako mahal na. Pinababayaan niya na ako. Ganito siya, ganito, ganyan. Kasi sobrang ano talaga kasi siya, controlling. Sobrang protected talaga siya. Nauwi siya sa, nami-misinterpret nyo talaga. Okay, I trusted you and it broke me, 'di ba? So, pwede kasi guys na may ginawa kay before na sumira ng tiwala niya or pwedeng may trust issue siya before bago mo siya naging karelasyon. Pwedeng may sumira ng tiwala niya. So, yung trauma niya na yun guys, ikaw yung ikaw yung parang napagbubuntunan. Okay, so meron tayong hope, shape your future more than fame ever could. So, alam nyo guys, ito alam niya na marami na kayong pinagdaanan sa buhay. Pero andun pa rin daw kasi sa point na tumatatak talaga sa isip niya na sana kahit papano parang maayos. Oo, maayos pa rin tong connection na to. Or pagdating na araw, sana masettle nyo pa kung ano yung mga past issue nyo. Check natin. Meron tayong, you're so smart, your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy our conversation. Ayan, matalino ka naman daw, pero baka, alam mo, on point ka magsalita eh. Maayos naman kayo mag-usap. Wala man ako nakitang malalim na problema dito, bukod sa parang nami-misinterpret nyo lang talaga yung isa't isa. So, wag na sana dumating sa point or dumating yung araw na dumating etong new person na to at ma-attach ka nun. Okay, so, kung sakali man guys, kontrolin mo. Okay, kung alam mo sarili mo, magiging conflict lang yun. Meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Meron tayong let me go. You deserve all the good things in this world and right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Ayun. So, pwedeng ikaw to eh. Baka ikaw to nagla-let go sa kanya. Or may mga scenario na parang maghiwalay na lang, baka hindi na kaya i-work out. Diba? Hindi naman kasi guys, ganun lang umiikot yung relasyon eh. Tanungin nyo yung mga lolo't lola nyo na hanggang ngayon nagsasama pa rin. Kung ano yung sikreto nila kung bakit sila tumagal ng ganun na magkasama. Meron tayong our love is eternal. Pag matagalan na yung nakikita niya sa inyo eh. And I remember the day we met like it was yesterday. Meron tayong I wish we could be together forever, di ba? Hoping siya na talagang kayo na sa future. Okay? So, check natin yung zodiac sign nyo. Wait lang, guys. Kunin ko lang. Zodiac sign. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn. Meron tayong Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra, Sagittarius, and Virgo. Last one, Aquarius, Scorpio, Libra, Sagittarius, Capricorn, and Pisces energy. Okay, sa side mo, ano nararamdaman mo? Ayun, mahal mo naman siya eh. Napakagaan nga sa pakiramdam nung ginagawa niya. Nakikita ko mukhang wala na, sa ngayon wala pa ako nakitang problema talaga sa'yo. And yun nga, misinterpret. And since provider naman siya, good provider, I think nag-stay and maasikaso naman siya sa pamilya. Piling ko nandun yung pag-stay. Baka kailangan nyo lang guys talagang pag-usapan to. Okay? Pag-usapan nyo ng mahinahon. Kausapin mo yung partner mo, kung ano yung mga pagkukulang niya, sabihin niyo sa kanya. Baka kailangan madaan to sa maayos na usapan. Okay? Ano yung mga dapat mong gawin? Meron tayong King of Swords.
Ayun, wag ka ma-stress pag sinasabihan ka ng partner mo. Okay? Isipin niyo na lang guys yung sinasabi niya para sa inyo, para sa makakabuti para sa inyo. And kung sa tingin mo may sacrifice ka na ginagawa, isipin niyo rin guys yung sacrifice na ginagawa din ng partner mo para doon sa relasyon niyo, para lang mag-work to. Okay? Kasi kung ikaw nagkakaroon ka ng struggle, I think may matinding struggle din tong taong to. May pinagdadaanan din to. So, tingnan natin yung zodiac sign. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Virgo. Okay? So, yan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas po. Let God bless and love you all. Bye-bye.